ang prosesyon ng buhay at pagpapakasakit at kamatayan ng Panginoong Jesucristo. San Pedro Apostol. Si Simon na tinawag na Pedro ay isang mangingisda sa lawa ng Galilea, kapatid ni San Andres, mga anak ni Jonas. Sagisag niya ang susi na kumakatawan sa kapangyarihang ipinagkaloob sa kaniya ni Jesus. Ang imahen ni Apostol San Pedro ay nasa pangangalaga ng pamilya ni Patron San Pedro. San Felipe Apostol. Gaya ng magkapatid na sina San Pedro at San Andres, tubong Betsaida, sa lawa ng Genesaret din si San Felipe. Matagal bago niya napagtanto kung sino nga ba si Jesus. Kabilang siya sa mga nakasaksi ng ipahayag ni San Juan Bautista na si Jesus ang kordero ng Diyos sa kanyang pagbibinyag sa ilog Jordan. Sagisag niya ang tinapay at ang mahabang tungkod na hugis krus. Ang imahen ni Apostol San Felipe ay nasa pangangalaga ni Ginoong Nate Gonzalvo. Santiago Mayor. Sila ni San Juan na kanyang kapatid ay mga anak ni Zebedeo. Sila ng kanyang kapatid na si Juan ay tinawag ni Jesus bilang mga anak ng kidlat dahil sa kanilang kapusukan ng kanilang sinabi, Panginoon, ibig mong magpababa kami ng apoy mula sa langit at sila'y ugdawin. Nang minsang hindi sila paunlakan sa isang Samaritanong bayan. Siya kasama ni San Pedro at ng kaniyang kapatid na si San Juan ay mapapalad na makasaksi ng mga kagilagilalas na pagpapamalas ni Jesucristo ng kaniyang pagiging anak ng Diyos, ang pagbuhay ni Jesus anak ni Jairo, ang pagbabagong anyo ni Jesus, at sa pagpawis niya ng dugo sa halamanan ng Getsemani. Siya ang unang martir na namatay sa mga apostol ng Panginoon noong taong 42, humigit kumulang. Siya'y pinahuli ni Herodes Agripa sa Jerusalem. Ang imahe ni Santiago Mayor na apostol ay nasa pangangalaga ng pamilya de los Santos at Gaita. San Judas Tadeo. Si Judas na tinatawag na Tadeo ay kapatid ni Santiago Menor, mga anak ni Alfeo. Sagisag niya ang isang pamalo at karaniwang makikitang may dalang larawan ni Jesus sa kanyang dibdib. Ang imahen ni Apostol San Judas Tadeo ay nasa pangangalaga ni Ginoo at Ginang Benji Peralta.
Pagdiriwang kay San Judas Tadeo bilang isa sa mga apostol. Bilang pinsan at kamag-anak ni Jesus, pinaniniwalaang palagi siyang nakikipag-ugnayan kay Jesus mula pa sa pagkabata. Bagaman walang natitiyak hinggil sa kung ano ang kaniyang buhay bago pa naging ganap na alagad ni Jesucristo. Natitiyak lamang na tinanggap niya ang tungkuling ito at naging isang masigasig na alagad ni Jesus na humantong sa kaniyang kamartiran. Ang tagpong imahen na ito ay nasa pangangalaga ni Mona Lisa, Frederick at Francis Dominic S.P. Olores. Pananalangin sa halamanan. Señor Jesus Cautivo, ang tagpo ni Jesucristo nang siya ay dakpin upang litisip. Ang pangyayaring ito na lalong nagpatingkad ng kanyang pagkahari. Dinakip siya at kinutya ng mga tao, ngunit ang kanyang naging tugon ay pananahimik upang ipakita na may mga bagay na ang tao rin ang sumasagot sa mga bagay na may katotohanan. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ng SPPC Ilang-Ilang sa pamumuno ng kanilang SPPC Chair, Sister Alice Villafuerte. Pagpapasa ng krus ni Jesus. Ang imaheng ito ay mas kilala bilang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Ang debosyon sa Poong Nazareno ay isa sa mga laganap at pinakamatingkad sa pananampalatayang Pilipino. Inilalarawan sa imahen ni Jesus ang pagkarapa sa isang tuhod lamang. Ito ang ikatlong estasyon sa daan ng krus. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Engineer Manny Jose at pamilya. Tinulungan ni Simon Serene si Jesus sa pagpapasan ng krus. Si Simon na taga Serene, isang magsasaka mula sa Hilagang Afrika, nang maganap ang pagpapahirap ng ating Panginoong Diyos na si Jesucristo. Naroon siya. Kalaunan ay hinatak si Simon ng mga sundalo at ipinabuhat sa kaniya ang krus ni Jesus. Ang tagpong ito ay nagpapaalala sa atin na tayong mga tao ay binibigyan ng pagkakataon na umagapay o dili kaya'y tumulong na umasa ng krus din ng iba. Ang tagpong ito ay paalala na walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Ginoong Luther, Lacerna at Ipana. Si Maria Magdalena sa paanan ng krus ng Panginoon. Si Maria Magdalena ay kaibigan ni Jesus. Mula nang siya ay pagalingin nito at palayain mula sa kamay ng mga demonyo. Sinundan
pinaglingkuran. Noong panahon na si Jesus ay nagpapakasakit upang tayo ay tubusin at iligtas sa kasalanan, iniwan si Jesus ng kanyang mga alagad. Ngunit nanatili si Maria Magdalena sa paanan ng krus kasama ni Juan at ng kanyang inang si Maria. Ang tagpong ito ay nasa pangangalaga ni Engineer Winifredo B. Olores at pamilya. La Pieta. Tinuturuan tayo ng taguring ito ng mahal na Birhen na pagnilayan ang tinamong hirap at sakit ng ating Panginoon para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Siya ay nakalarawan na pinagninilayan Nakikita rin po natin ang relikya ng tunay na krus ni Kristo. Yan po mismo ang kahoy na krus mula sa Roma, ipinagkaloob sa atin. Sa pagkakataong ito, pagnilayan natin kung gaano kadakila ang pagmamahal ni Jesus sa atin. Tinanggap niya ang masaklap na kamatayan sa krus upang mapasan niya ang ating mga pagkukulang at nakibahagi sa paghihirap natin bilang mga nilalang. Ang paglilibing sa Kanya ay pagbabaon ng kasalanan ng sangkatauhan. Gayunpaman, naniniwala tayo na ang Kanyang kamatayan ang siyang maghahatid sa Kanya sa tagumpay at panibagong buhay naman para sa atin. Siya ay namatay dahil sa pagmamahal niya sa atin. Tayo, paano natin may papakita ang pagmamahal natin sa Kanya? Ang imahen ng Santo Entierro ay nasa pangangalaga ni Ginoong Modesta Bernardo Mendoza, Doktora Maridol Mendoza at Baby Cel Mendoza at pamilya. Nasa pangangalaga ni Gina Modesta Bernardo Mendoza at pamilya, Doktora Maridol Mendoza, Baby Cel Mendoza at pamilya.
Maria, ina ni Juan Marcos. Ayon sa tradisyon, sinabi ng Acta Sanctorum na sa tahanan ni Santa Maria, ina ni Juan Marcos, idinaos ang huling hapunan at ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa mahal na Birhen at sa mga alagad na nagbigay kahulugan sa simbolong susi at kalis na tangan niya. Ayon sa tradisyon, pinaniniwalaang isa siya sa mga babaeng tumangis na mula sa Jerusalem na makasalubong ni Jesus habang tanga ng krus patungong Kalbaryo. Ang imahen ni Santa Maria, ina ni Juan Marcos, ay nasa pangangalaga ng SPPC Tuktukan at ng Pamilya Estabas. Santa Marta ng Betania. Si Santa Marta, kapatid ni Lazaro at Maria. Malimit siya ay abala sa pagsisikli kay Jesus pag siya ay dumadalaw sa bahay ng magkakapatid. Ang imahe ni Santa Marta ng Betania ay nasa pangangalaga ni Gloria Ponciano at pamilya. San Lazaro ng Betania. Inilarawan si San Lazaro bilang pinakamahal ni Jesus kasama ang kaniyang mga kapatid na sila Marta at Maria. Nang magkasakit si San Lazaro ay sinabi ng Panginoon na hindi iyon tungo sa kamatayan kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Samantala, noong pumanaw ang disipulo ay umiyak si Jesus at dahil sa pagmamahal niya kay Lazaro ay muli niyang binuhay sa kabila na ito ay 4 na araw nang nasa libingan. Ayon sa tradisyon, siya ay naging obispo ng Marizet kung saan marami siyang dinala sa pananampalatayang Kristiyano. Ang imahen ni San Lazaro ng Betania ay nasa pangangalaga ni Kapitan Manny Bernardo at pamilya. Santa Veronica. Si Santa Veronica ay isang maalamat na katauhan sa banal na tradisyon na siyang pinaniniwalaang nagpunas sa magkahalong pawis at dugo sa mukha ng Panginoong Jesus. Pinaniniwalaang nalarawan sa kanyang bilang ang mukha ng Panginoon. Ang imahe ni Santa Veronica ay nasa pangangalaga ng Pamilya Pino. Santa Maria Jacoben na asawa ni Cleopas, ina nila Santiago Menor, Jose, Simon at Judas, tagasunod at tagapaglingkod ni Jesus.
at isa sa mga saksi ng kanyang kamatayan at pagbubuhay. Sagisag niya ang walis na ginamit upang ihanda ang paglililingan ni Jesus matapos itong mamatay sa bundok ng Kalbaryo. Ang imahe ni Santa Maria at Jacobe ay nasa pangangalaga ng Love and Mercy Choir sa alaala ni Ginoong Ronan Balanta. Santa Maria Magdalena, Maria na taga Magdala, isang lugar sa baybayin ng kanlurang bahagi ng lawa ng Galilea, tagasunod at tagapaglingkod ni Jesus, saksi sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, sagisag niyang sisiglan ng pabangon. Ang imahen ni Santa Maria Magdalena ay nasa pangangalaga ni Engineer Rolly at Ginong Wilma Juan at pamilya. Et ex patrina ante omnia secula. San Juan, ang alagad na pinakamamahal ni Jesus. Siya ay kapatid ni Santiago and Mayor, na anak ni Zebedeo at Salome. Si San Juan ay isa sa 4 na manunulat ng mabuting balita, 3 sulat at ang aklat ng pahayag. Sa bisag niya ang pluma at aklat. Ang imahen ni San Juan Evangelista ay nasa pangangalaga ni Ginoong Eduardo Ligiran at pamilya. Et incarnatus est Mater Spiritus Dolorosa, Sanctus, itinuturo sa ating ang ito ng mahal na Birhen na damhin nating mataysin ang pagkawala ni Kristo at tangisan ng mga kasalanan ng sansinuho. Makikita natin na may tarak na 7 punyan ang kanyang puso, sumasagisag sa kanyang 7 hawis. Ang imahe ng Mater Dolorosa o inang nagdadalamhati ay nasa pangalaga ng pamilya Alvarez sa alaala ng pag-ibigan ni na Ginoong Donato at Ginang Elisea Alvarez. et iterum ventur. Panginoon, kami po ay humihingi ng tawad sa aming mga pagkakasalang pagkukulang. Itinataas po namin sa inyo ang aming mga kasalanan na nagawa at kami po ay humihingi ng tawad. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa mga biyayang aming natanggap. At kami po ay patuloy na humihingi ng gabay at ng patnubay sa aming makahati sa mga susunod na araw. Nawa po ang panahon ito ay patuloy na magtulibay sa amin ng awa at pagmamahal. Nawa ay madala namin sa lahat ng pagkakataon at sa mga tao na aming nakakasalubong. Nawa ay pagkamatay, magbigay at alaala sa amin ng pagmamahal sa bawat isa, pagmamahal sa mga taong nasa paligid namin sa aming pamilya,
Maraming salamat. Amen. At ngayon po, ay sama-sama natin iahalid sa huling halatungan ang ating Panginoong Jesucristo. Itaas natin ang ating mga kandila kasama ng ating panalangin. Nakapag-video ka? Nakapag-video ka?